Papayag kami. Gusto nyo ng kaguluhan? Mauna kayo, lahat ng politikong magnanakaw, Kongreso, Senado, ginayupak kayo, kayo ang marap doon, kayo ang ibala doon. Kayo ang una, din sunod yung mga militar. Kasi matapang kayo, di ba? Dahil sinasabi niyo, pinaglalaban yung rapatan kasi ninanakawan tayo. Ito ba tunay nagmagnanakaw? Ganda naman talaga nabigyan ng paghahanda nga itong mga militar natin para sa mga rating na pagbabadyang kaguluhan. Question, ba nagkagulo ang militar lang bang magkikipagbakbakan? Ang mga civilian dyan. Again, it's okay na i-ready natin ang ating datahang panlakas. Pero dapat i-ready din natin ang ating mga kababayan. Pakainin natin ang ating mga kababayan ng bigas na lang. Bigyan natin sila ng stansya para makakain sila. Pag dumating yung pag-alsa ng kaguluhan, dahil sa nakikita ko, ito yung gustong i-promote ng gobyernong ito na magkaroon ng pag-aalsa ating bayan. Gibo Teodoro, kung saan na siya ay kumita ng bilyones sa China. Pero ngayon, gusto niya lumaban ng bonggang-bongga. Itong pangbubuli ng China, talagang hindi niya mawari na ginagawa ng Chinese na ito. Wala siyang maisip na kasing pambubuli gawa ng bansa. Itong ginagawa ng China na parang lang ikaw ninanakawan, sabi niya, kawan ng lunch money, kundi nilanakawan ka ng lunch bag mo, puan at mga enrollment fee sa school. Ang ganda pakinggan, di ba? Nyari, concerned sila, yung mga mamamayan. Really? Ihanda nyo sa gera ang mga militar. Tapos sasabihin ninyo, dapat protektahan natin, i-ensure natin ang ating bayan, tayong ninakawan sa pambubuli ng China. Mga buwaka ng genimis ninyo, kayo ang unang nambubuli sa amin. Tayo ang binuli, mga palangga. At kamo, pag nanakaw nyo ng kaban-kaban, kabang-kabang pera, ba ng bayan, hindi ba pangbubuli yan? Ulit-ulitin ko, gibo. Hindi ba pambubuli ang ginagawa ninyo? Yung pakikipagsabuatan ni Kuting sa smuggler, pagawa kayo, gibo, Doro. Ang billboard, pinakamalaki, 500,000, 1,000,000 yata siguro sa kanya. Pwede ba sa palagay kayo ng billboard naman, Gibo, ikaw, Kuting? If we don't stop smugglers, the business partner of this government, Lisa Araneta Ahas Mugs, ang Kuting ng Norte, the government is going to creep and creep into what is within our not only sovereign jurisdiction but our money, our kaba ng bayan, ang aming karapatan ng taong bayan. If hindi nyo itigil ang smugglers. Ikipagyera na kayo pero yung smugglers hindi nyo kayang ipakulong. Alam ko, gustong-gusto nilang lumaban daw. Kung gusto nyo talaga makipagyera sa China, tala nyo si Sandro Marcos, yung binabae na yan, na binabae na nagpapanggap na bilet. Lahat ng anak ni Kuting, total lalaki ang mga yan, 3. Iharang doon sa West Philippine Sea. Unahin kung gusto nyo ng gyera talaga. Bakit biglang tumapang si Kuting sa kanya mga pronouncement? Kakaiba daw. Kuting is aggressive. If you compare to the previous administration, may tapang, may balls. And may lumabas sa Asian Week na article na siya nag-turn to 180 degrees in favor sa United States because of that 61 billion asset ni Marcos Sr. at ni former First Lady Imelda Marcos. So, ibig sabihin, vested interest na naman. Kung bang makikipagdigma tayo dito sa China na ito, ano bang mapapala ng Pilipino? Na tayong pumunta dun sa Ayungin Shoal, Philippine Sea. Ano yung last resort natin? Still dialogue. World peace is secure. Secure naman, nandiyan dyan. Pero nga, may riyan na bonggang-bongga. Diplomacy is the key. What is diplomacy? Kikipag-usap. Ang diplomasya nangyayari sa bawat araw natin, paghinga natin. Hindi lang yan pang politiko. Dialogue, tok, 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 tok. Huwag tayong tumigil sa tok, 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 makipagdialogo. Hindi uunahan ninyo sa billboard. Siyempre nababasa yan ng Chinese government. Ano yung impact sa kanila? Parang willing tayo makipagyera sa kanila. I know na kailangan nating ipaglaban ang ating bansa. Ito lang ang sa akin. Ito lang ang point ko. Gusto nyo lumaban kami? Lumaban ang lahat ng Pilipino, mga civilian. Itigil nyo ang pagnanakaw o Lisa Ahas Araneta Smugs at ang pakikisabwatan dito sa mga smugglers at sa mga polboronic para makakain kami ng maayo. Umuwi ang OFW dyan ng milyon. Sa Middle East, 1.2 million na OFW. Pauwiin ninyo. Tigil nyo pagnanakaw nyo, mga traidor kayo sa bayan, bago nyo sabihin, Bo, Teodoro, para tayong ninakawan ng lunch money, kundi classroom at lahat ng mga kachipan na mga statement. Dahil sa ginagawa ng represent natin ngayon na ang China, buong China, na talagang binubuli tayo. Ilan lang yan, di nga natin alam, bangag lang yung, hindi natin alam, yung kapitan ng barko, bangag lang, parang si Lisa. Trip-trip lang niya o sabog siya sa pulburon. Para sa akin, hindi yan nagre-represent ng buong China. Di ba may dialogo nga? Talk to the government to government. Wala tayong pwedeng gawin para promote
ang world peace, Miss Universe yan. At kamo, whether may power tayo, which is wala naman talaga tayo. Mga tayong armas na hindi nga tayo makapag-produce ng sarili nating armas na tayo ang gumawa, made in the Philippines, mga pang-bratatatatat, na tayo ang gumawa. Kasi paano naman magkaroon ng tatalinong mga Pilipino, mga inventor, magagaling, na makapag-create tayo ng sarili nating armas para pag may mga ganito, bratatatatat, willing tayo. Eh yung mga estudyante nga, gutom. Mga anak nga nila, walang pang tuition fee. Tama kagibo nilang nakawan ng lunch money, hindi lang ninakawan ng gobyernong ito ng kinabukasan ang ating bansa, ang ating mga kapwa Pilipino. Sige, payag kami. Gusto nyo ng kaguluhan? Mauna kayo, lahat ng politikong magnanakaw, Kongreso, Senado, ginayupak kayo, kayo ang marap doon, kayo ang ibala doon. Kayo ang una, din sunod yung mga gitar. Kasi matapang kayo, di ba? Dahil sinasabi nyo, pinaglalaban yung rapatan kasi ninanakawan tayo. Ito ba tunay nagmagnanakaw?